So ayan, isa na namang simple and easy tips yung i-share ko sa inyo about sa mga ganitong klase ng speaker. So dito daw ang nangyari sa kanya is nawalan ng power. So ang mas madaling tawag dito is super compact active subwoofer. So yan, karamihan to na ginagamit sa mga sasakyan natin. So ito yung brand niya, ABT Intelligent Car Multimedia. So yan yung ito troubleshoot natin na bakit nawala yung power niya. So makikita nyo dito, ito yung pinaka model niya, ISW-8000. So yan yung model niya. So ayan, so dito step by step ulit papakita ko sa inyo kung paano natin to i-repair para magkaroon kayo ng ibang idea. And syempre kung bago ko ulit dito sa channel natin, sana wag nyo kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So yung last na ginawa natin na upload is ito, yung nagawa tayo ng mga para sa mga sira nyong Bluetooth speaker na hindi na nagagamit, na nasira siya. So ito yung huli natin ginawang video. So ito meron na naman nagpakabit sa akin. So yan, naikabitan ko rin siya. So okay na yan. So ngayon dito tayo sa ano na to, parang video tutorial lang ito. So pakita ko lang sa inyo kung ano ba yung laman nya. So kung meron kayong mga meron ka rin pala kayong mga ganito, so for guide na rin para kung may disem kayong problema katulad nito. So yan, pwede nyo itong kopyahan, pwede nyo gayahin na maging reference doon sa ginagawa nyo. So open ko lang lahat itong screw nito. So ang bigat nya, kaya mabigat masyado. So ito lang din pala, so ang liit lang din pala ng board. Yan lang yung board nya, pero aluminum yung kanya. So ngayon ito na siya, natanggal na natin. So ang laki nung, ang bigat ng ano niya, housing niya. Kala ko maraming laman. So ayan lang pala. So ito na yung sinasabi nung may-ari na pumuputok daw nung binuksan niya yan. Nakailang beses na daw palitan yan, tapos ayaw mabuhay yung board na to. So ito yung IC niya na sinasabi natin kapag mayroong nagkaroon ng problema ngayon na ganyan. So swerte na lang kung mapagana pa natin, pero try natin yan kung anong magagawa natin dyan. So ayan siya. So ngayon dito, kung mapapansin nyo yung IC na yan, no? So wala talaga siyang nakalagay na number dyan. So kahit na ano pang gawin ko dyan, tinignan ko na lahat, hindi ko talaga makita yung part number nito. So yun ang naging problema. Once na ito ay masira, so wala na tayong magagawang pamalit. Hindi natin nakita yung part number nya. So hindi natin ma-orderan yan kung sira nga yan. Yun yung naging isang problema nito. Pero ngayon try lang natin palitan itong diode. Tingnan natin kung mabuhay yung board nya. Then i-troubleshoot natin kung ano yung nangyari. So ano pa yung mga nadamay dito, para mapagana natin yung power. Din doon din natin malalaman kung yung IC natin gumagana pa. So ito lang yung mga control nya. So shorted yan siya dyan, kaya kailangan natin siyang mapalitan. So palitan natin siya. So naghanap ako ng ibang diode dito. So ito, pwedeng pamalit yan, kahit anong klase pwede naman yan. So ito yung tatanggalin natin na ipapalit natin dyan. So ito yung papalit natin dito sa natanggal natin na diode dito. So pang position nya, so ito yung may guhit, yung nandito sa dulo nito. So ayan, yung guhit na yan, yan ang negative nya. So dito sa malaki yung positive. So parang kagaya nito, ito yung negative nya. So ito yung positive na nandito. Kaya pag position dyan, nakapag ganun. So ngayon ikakabit ko na to siya para makita nyo. Ngayon ang gagawin natin, ito na siya, naikabit ko na yung diode na pinalit natin. So ipapakita ko sa inyo yung gawin natin is voltage check natin siya. So pag mga ganito kasi, halimbawa biglang sinasok natin ulit yung power, tapos pumutok yan. Ang kadalasan nangyayari pag ganun, halimbawa pumutok nga siya ulit, so baliktad yung supply.
Yan yung nangyari dyan. Kaya yan isa sa duda ko dyan. Kaya pumutok yan. Yung dito sa terminal na yan. Baliktad niya kasi kung dito mo makikita sa lalagyanan niya, wala yung nakalagay ano, power input. Walang nakalagay kung saan yung positive at negative. So ang mangyayari dito, kailangan alam mo doon sa loob ng board kung nasaan yung positive. So pag nagkabaliktad ka dyan dahil wala yung protection o wala yung mga fuse, so sigurado talagang puputok yung diode na yan. Kaya ang gagawin natin ito, tuturo ko sa inyo yung diskarte kung paano yun niya malalaman niya kung nasaan ang positive at negative. So pansinin nyo tong capacitor na itim na sa guhit niya. So yan ang negative. So meaning pag mayroon din niya, nakita niyo yung position niya. So kung nasaan nakatapat yung guhit na itim, yun ang negative. So parang dito, ito siya nasa pangalawa. Yan, ito namang nasa pinakauna na to, yun yung positive niya. So ang nangyari talaga dito, kaya to pumutok kadalasan is nagkakabaliktad yung paglagay ng positive at negative. Kahit anong gawin mo dyan, ulit-ulitin mo man yan, basta't baliktad mo yung pagkakabit mo, ganun pa rin yun. Puputok at puputok pa rin yan. Kaya lagi nyong mamarkahan kung nasaan yung positive at negative nyo. Kasi itong terminal na to, natatanggal yung kanyang wire. Pwede ka magkamali pag nagbaliktad yung pagbalik mo ng socket. So dito papakita ko sa inyo na hindi na yan siya puputok kung tama yung pagkalagay natin. So ayan o. So ito is may power na. So ang gagawin natin, sukatan natin to siya ng voltahe para makita nyo na mayroon siyang power. So ayan, mayroon ako nilagay na power na 10 volts. So yan o, mayroon tayong 10 volt. Ibig sabihin ayos na yung supply natin, hindi na siya pumuputok. So ang nangyari naman, wala naman siyang indicator, yun na naging problema niya. So parang nakapatay pa rin yung board na to dahil wala siyang walang indication na lumabas dito. So indicator na ilaw yan. So ang gagawin natin diyan, another troubleshooting na naman yan. Hahanapin natin dito kung bakit nawala yung indicator niya, kasi kailangan natin mabuhay yan para mabuhay natin yung buong system nito. So kadalasan nga sinasabi ko, pag tinatamaan ditong diode dito, ang nangyayari dyan, yung IC natin nadadamay. Yun yung masakit na magiging problema niyan. So ito magla-line to line, line to line ko kung saan pumunta yung circuit na to at bakit ito nawala. So hanggang dito mayroon siya. So buhay yung voltahe natin hanggang dito sa kabila na to. So nasa kabila ng board yung mga pyesa yan, andi dito. So dito papakita ko sa inyo kung paano siya paano natin matitrace yung voltahe. So ngayon nag-resistance tayo. So hanapin natin yung line dito kung saan ang naputol. So bali mga resistor ito. So mapapansin nyo dyan, tutunog lang yung ating tester. So hinahanap ko kasi yung connection kung saan siya lumipat. So iisa-isahin natin yan siya dyan kung saan siya pumatong, tapos hanggang saan siya nawala. So nandito lang yan unang system, ito lang yung nagbubuhay ng system yan. So kailangan natin masigurado na yung mga linya na to ay nagkaroon ng pagkasunod-sunod na power. Kasi pag mga resistor, pag tester mo dyan sa kabila, dapat mayroon pa rin voltahe yan. Although mababa na siya, pero dapat mayroon. So pababa siya dito. So dito sa isa. Pagdating dito nawala na yung beep natin. So putol siya pagdating dito. So try natin ito na sa supply. So gagawin natin is ano tayo ng voltage check kung may lumusot ba talaga dito sa kabila na to. Pag wala dito, siguro ang gagawin natin, palitan natin yan siya ng resistor o mag jumper muna tayo. So kasi ito is resistor to, dapat mayroon tong resistance na makuha tayo dito. So dito is wala. So gagawin natin kagaya niyan, pakita ko sa inyo yung voltahe. So pagpasok natin dito, meron tayong 10 volt. So yung kagaya ng pagtesting ko kanina, inisa-isa ko hanggang saan yung supply. So yan, may power dyan. Lumipat tayo sa kabilang paan ng resistor, meron pa rin tayo nakuhang 9 volt. Yan. So tumalon siya dun sa isang transistor. So mayroon pa rin siyang supply. So bumaba na tayo dito.
So yan, may 9 volt tayo sa kabila. Then sa kabilang paan ng ano natin, testing natin, yun oh. So meron tayong 0.6. Ang nakuha lang natin 0.629. So sa kabila mayroon naman siya. Ayan oh, may 9 volt 0.82 tayo. So dito lang sa kabila is hindi na talaga tumawid. So ang gagawin ko dito para masigurado natin na gagana siya dahil may voltahe yan. Dapat mabuhay yan. So magja-jumper tayo dyan ng resistor para makuha natin talaga. So ayan, kahit paulit-ulitin ko wala talagang supply yung kabila nya. So ito yung gagawin natin. So may kumuha ako ng resistor na 150 ohms. Yan. So i-jump natin doon sa magkabilang paanong resistor na yun. Ayan. So itutusok lang. Pansinin nyo lang yung indicator dito sa baba. Yung sa may power. Yung mayroon tayong ano. Iilaw dapat yan. Pag na ano natin yan. So dapat tumawid kasi yung power niya para magkaroon yung buong system. So ayan o. Tutusok ko lang dyan sa magkabilang paan nito. So grabe kaliit kasi ng resistor. Pansinin nyo lang yung indicator yan oh. Nakita nyo yung indicator, umilaw siya. So yan, ito, umiilaw siya. Yan. Ibig sabihin, yun lang yung bumigay na ano niya, na resistor. Kaya nawala ng buong power yung itong buong system niya. Kaya ayaw niyang gumana na. So kahit napalitan natin ngayon diode, so ayaw pa rin. So ito na ginawa ko, pinix ko na siya dyan, hininang ko dun sa magkabilang paanong resistor. And then susubukan natin siyang i-power na ano to, mabubuhay. So ayan, buhay na siya. So buhay na yung buong board na to, yung system nito. So dito, kagaya kanina, napansin nyo yung IC natin. Pag gano'n ang naging problema, nagkaroon ng power na to, tapos ayaw tumuloy, wala pa rin audio input kayo. So ang suspect na pinaka problema nito itong IC. So yan na yung tinamaan na pangalawa diyan. So sabi ko kanina, wala yang protection kaya diretso talaga yan diyan. So itong button na to, hindi yan yung ano, line phase line lang ito. So hindi to switch, kung mapapansin niyo hindi mamamatay yung power natin. Itong ano hinahawakan ko medyo mainit siya kahit na hindi pa siya natin siya nilalagyan ng input. So ito yung yung piece, yung kung mapapansin nyo hindi yan siya switch ng power, kaya hindi nawawala yung power. So ayan na, pero ngayon sabi ko nga kung ayaw tong gumana, halimbawa swerte kung gumana pa yung kanyang input signal, dahil dito mababa lang yung voltahe ng pan-testing ko, hindi ko talaga to siya matitesting ng maayos dahil dapat nasa mga battery ito ng mga sasakyan yung malalakas. So kaya ang gagawin ko, bubuhin ko na lang siya. Yan. Kasi papatesting ko na lang dun sa may-ari nito kung gumana ba siya. So ko-cover ko na. So yan, sana meron kayong nakuhang idea dito kung pag may mga ganito kayong klase ng trouble na mga amplifier na ganyan. So ganun lang gagawin nyo, check nyo lang yung power. So yun kasi yung pinaka-importante dyan, yung power muna kung tama ba talaga yung paglagay nyo ng positive at negative nito. So ayan, sana meron kayong natutunan dito sa video natin, at kung bago ka pa lang pala sa channel natin, sana wag na wag nyo kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito.